Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Sa oras na 6 na sandali makalipas po ang alas 5 na ng morning ngayong pong araw na ito ng Baklaran ngayon po Miyerkules, Abril 3, taon 2024. Silipin na po natin ang mga umaarangkadang ulo ng mga balita. Arangkada Balita. Panibagong dagdag singil sa kuryente. Nakaamba na naman. Arangkada Balita. Kaso ng pertussis sa bansa, kontrolado na ayon sa DOH. Arangkada Balita. Pagbabalik ng blended learning dahil sa init ng panahon, isinusulong ng isang senador. Arangkada Balita. Balita sa ibayong dagat, milyong-milyong residente sa Southern Africa nakararanas ng matinding kagutuman dahil sa El Nino phenomenon. Arangkada Balita. Sa sports, weightlifter na si John Februar Ceniza pasok na sa Paris Olympics. Arangkada Balita. Sa balitang showbiz, Versace on the floor ni Tom Rodriguez hindi pinalampas ng netizen. Arangkada Balita. At sa balitang viral, ito ba yung tato? Yung nagpatato? April Fool's Prank. Nako, gone wrong. May pumalpak. Arangkada Balita. At ito na nga sa umaarangkadang detalye ng mga balita. Bad news ang sasalubong po sa ating po mga consumer dahil namumuro na naman na tindi naman nito. Magpatupad ng dagdag singil sa kuryente. Ayon sa Department of Energy, ito'y sa gitna nga ng inaasahang pagtaas ng demand sa kuryente ngayong tag-init. Marami pong gumagamit ng electric fan, marami pong gumagamit ng aircon. Dahil dito maaaring mapilitang gamitin ang bunker diesel plants para madagdagan ang supply sa kuryente na mas mahal ang benta at posibleng mauwi sa price increase. Kailanman tiniyak ni Energy Assistant Secretary Mario Marasigan na walang inaasahang brownout. Sana dahil sapat naman ang supply ng kuryente sa ngayon. Pero posibleng makaranas ng yellow alert status o pagnipis ng power reserves kung, kung hindi mag-online o kung papalya po yung mga bagong planta ngayong tag-init. Arangkada Balita. Samantala, magdala ng tubig at payong kapag lalabas ng bahay. Ito ang payo ng Pag-asa dahil sa tumitinding init ng panahon sa bansa. Ayon kay Pag-asa Weather Specialist Rhea Torres, mananatili ang mainit na panahon sa bansa at malabong makaranas ng tag-ulan. Samantala, batay sa huling extended weather outlook ng Pag-asa, sa ilang pangunahing lugar ay 24 hanggang 34 degrees Celsius sa Metro Manila, 24 hanggang 32 degrees Celsius sa Legazpi City at 17 hanggang 27 degrees Celsius sa Baguio City. Arangkada Balita. Kung ang tao nga ay naiinitan, ang hayop din, syempre, naiinitan din. Mabot na sa mahigit 100 manok naman ho ito ang nasawi sa isang poultry. Diyan naman yan sa General Santos City noong Marso sa gitna nga ng tumitinding init ng panahon. Napaulat din na may mga araw na mahigit 10 manok o sisiw ang namamatay dahil sa matinding init. Inihayag pa ng mga otoridad na may mga ginagawa ng mga hakbang
ang mga poultry owners upang maibsan ang init ng panahon sa kanilang mga manok. Arangkada Balita! Nagbabala naman ang Department of Health sa pagkalat ng kuto ngayong summer. Ayon kay Health Undersecretary Eric Tayag, maaari pa ring magkakuto kahit naliligo ang publiko araw-araw at posible ring magkaroon nito sa pundan ng unan. Paalala ni Undersecretary Tayag, huwag manghiram ng suklay, sombrero at iba pa sa taong may kuto. Dagdag pa ng DOH, nabubuhay ang mga kuto at nangingitlog sa mainit na buhok at pawising anit. Arangkada Balita! Samantala, kontrolado na ang pertussis o whooping cough, o tinatawag po na tusperina sa bansa. Ito naman ang tiniyak ni Health Secretary Ted Herbosa sa kabilangan ng deklarasyon ng outbreak ng nasabing sakit sa ilang mga lugar. Ayon sa kalihim sa kanyang pagharap sa Senado, nag-plateau o hindi na tumataas ang bilang ng kaso ng pertussis sa Pilipinas. Sa kabilang nito, tiniyak ng kalihim na hindi pa rin sila magiging kampante at patuloy na babantayan ang kagawaran ang pagkalat o pagtaas ng bilang ng nasabing sakit. Mayroon din anyang Regional Epidemiology Surveillance Unit na nagmo-monitor sa pertussis cases sa buong bansa. Samantala, pinawi din ni Secretary Herbosa ang pangamba ng publiko, lalo na ng mga magulang sa sakit ng pertussis dahil may bakuna naman ang kagawaran para dito. Arangkada Balita! Nagdeklara na rin ng outbreak ng pertussis o whooping cough sa Santa Rosa City, Laguna. Ito ay matapos aprubahan ng City Council ang Local Health Board Resolution No. 1, Series of 2024, kasunod ng naitalang 13 kaso ng naturang sakit. Kaugnay nito, pinaigting pa ng City Health Office ang pagbabakuna at distribusyon ng prophylaxis sa mga sanggol at mga bata. Samantala, kinumpirma naman ni Pampanga Provincial Board Member Maylene Pineda Cayabyab na 3 na ang nasawisan na turang sakit sa lalawigan. Mayroon ani ang 48 cases sa Central Luzon at 12 kumpirmadong kaso sa Pampanga. 6 na kaso naman ng pertussis ang naitala ng Department of Health sa buong Northern Mindanao na naitala sa unang 12 linggo ng kasalukuyang taon. Batay sa datos, ang batang tinamaan ng sakit ay wala pang 1 taong gulang at hindi pa nababakunahan. Arangkada Balita! Speaking of pertussis pa rin, partner, handa ang Civil Aviation Authority of the Philippines sa banta ng tusperina at iba pang uri ng sakit. Ayon kay KAAP Public Information Officer Karen Villanda, nakaantabay na ang kanilang medical team sa 44 na KAAP-operated airports. Sunod nito, ipinaalala ng KAAP sa mga pasahero na maging mapanuri sa paligid habang bumabiyahe para makaiwas sa mga sakit. Ang nasabing sakit ay isang influenza-like illness kung saan nakahahawa ito sa pamamagitan ng pagbahing at pag-ubo. Arangkada Balita! Nagpaalala naman ang Department of Energy hinggil sa umiiral na price freeze para sa liquefied petroleum gas at kerosene sa mga lugar na kasalukuyang nasa ilalim ng state of calamity dahil sa outbreak ng pertussis sa bansa. Ayon sa DOE, kabilang sa lubhang naapektuhan ay ang lugar ng Iloilo City, probinsya ng Cavite at San Andres, Romblon. Dagdag pa ng DOE na hindi pinahihintulutan sa mga nasabing lugar ang paggalaw ng presyo sa nasabing mga produkto sa loob ng 15 araw maliban lamang kung may rollback sa mga presyo nito at hanggat hindi ibinababa ang state of calamity sa mga nabanggit na lugar. Arangkada Balita! Pinawi naman ni Health Secretary Ted Herbosa ang pangamba ng publiko hinggil sa anthrax virus na nakukuha sa mga livestock, hayop. Ayon kay Secretary Herbosa, ang derma anthrax na posibleng makuha ng mga magsasaka ay iba kumpara sa weaponized anthrax na ikinamatay na maraming tao sa Amerika noong 2001. Nakukuhaan niya ng mga magsasaka ang derma anthrax dahil nakapaa mga ito. Siyang tunay naman at natatapakan nila yung mga dumi ng kanila pong mga alagang kalabaw, mga baka o kaya ay kambing. Ipinalawanag pa ng kalihim
na hindi nakamamatay ang anthrax at karaniwang sakit lamang ito na nagagamot ng antibiotic. Arangkada Balita! Samantala, pinawi din ng Department of Agriculture ang pangamba ng publiko kaugnay sa naiulat na kaso ng rabies sa mga baka at baboy sa Marinduque at Pampanga. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Constante Dante Palabrica, tinutukan na ng Provincial Veterinarian ang sitwasyon sa lugar. Dagdag pa ng DA, 3 kaso ng rabies sa mga baka at 6 sa mga baboy ang naipaulat sa Marinduque, habang 20 naman ang kaso ng rabies sa mga baka sa Pampanga noong pang nakaraang taon dahil sa kagat ng aso. Tinututukan na rin ng departamento ang posibilidad ng pagkalat ng rabies sa wildlife at iba pang hayop. Arangkada Balita! Okay niyan, isinailalim na sa state of calamity ang 2 bayan sa Marinduque dahil sa mataas na kaso ng rabies. Ayon kay Provincial Veterinarian Dr. Josue Victoria, ito ang mga bayan ng Boac at Buena Vista. Batay sa ulat, 2 katao na ang nasuwi at halos 70 kaso na ng rabies sa mga aso ang naitala. Sa nabanggit na bilang ay 42 na ang kumpirmadong kaso matapos ang isinagawang laboratory test. Sabi pa ni Dr. Victoria na nagsimula ang outbreak sa bayan ng Boac at kalaunay kumalat sa mga bayan ng Gasan at Mugpog. Inihayag naman ni Agriculture Assistant Secretary Dante Palabrica na nagsimula ang animal disease investigation matapos mamatay ang isang 16 na taong gulang na bata dahil sa rabies noong Setyembre ng nakaraang taon. Arangkada Balita! Samantala, umabot naman sa mahigit 100 na bata ang nabakunahan ng Philippine Red Cross sa Jolo at Patikul, Cebu laban sa sakit na measles o tignas sa binuong Measles Mitigation Corps. Kasunod nito ang pagdeklara ng measles outbreak sa BARM. Target naman na bakunahan ng lahat ng batang 6 months old hanggang 10 years old. Nakatakda na rin ang pagbabakuna sa Lanao del Sur, Cotabato, Maguindanao, Basilan at Tawi-Tawi. Tatagal naman ang pagbabakuna sa BARM ng 6 na linggo. Arangkada Balita! Sa oras na 18 sandali makalipas ang alas 5 na ng morning, tanggap po tayo ng pag-uulat buhat sa labas ng impila. Malacanang nakiisa sa pagdiriwang ng World Autism Awareness Day. Detalye ati ti Patrol 13 Gilbert Perez. Nagpahayag ng pakikisa ang Palasyo ng Malacanang sa pandaigdigang komunidad sa pagdiriwang ng World Autism Awareness Day nitong Martes, Abril 2. Kasabay nito ay hinikayat naman ng Presidential Communications Office o PCO ang publiko na kilalanin ang mga kontribusyon ng mga Pilipinong may autism. Gayun din hinimok ng Palasyo ang lahat na magbigay ng tamang suporta para sa mga may autism at maging sa kanilang mga pamilya. Batay naman sa datos mula sa Center for Disease Control and Prevention, ang Autism Spectrum Disorder o ASD ay isang kondisyon sa neurodevelopment na nagdudulot daw ng mga pagbabago sa ugali, kakayahan sa komunikasyon at pakikisalamuha ng isang individual. Mahigit 1 milyong Pilipino raw ang merong autism spectrum, kung saan isa sa bawat 100 Pilipino ang merong autism, sang-ayon na rin sa Autism Society Philippines. Patrol 13 Gilbert Perez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, PAL kumita ng $3.2 billion sa nakalipas na isang taon. Balita mula kay Patrol 45, Raul Esperas. Inaasikaso na ngayon ng Overseas Worker and Welfare Administration o OWA ang Pilipina OFW na nanganak sa eroplano ng Gulf Airlines nang ito ay dumating Biyernes ng umaga sa NAIA Terminal 3. Napag-alaman na galing sa Egypt at dumaan sa Bahrain ang Pilipina nang ito ay manganak sa eroplano ng Gulf Airlines habang nasa himpapawid. Sa koordinasyon na rin ng airline
Ayon sa Overseas Worker and Welfare Administration OWA ay naasikaso ito nang lumapag sa NAIA Terminal 3 Biyernes ng umaga at sa kasalukuyan ay wala namang inilabas na detalye ang Overseas Worker and Welfare Administration o OWA sa pagkakakilanlan ng babaeng nanganak sa eroplano at na anumang impormasyon sa isinilang netong bata. Wala ring impormasyon na makuha ang Bureau of Immigration kung paano naipasok ang bata nang walang dokumento dahil ito nga ay nanganak sa eroplano. Gayunpaman ay walang maibigay na impormasyon ang OWA sa panganganak ng isang Pinay OFW sa loob ng eroplano. Raul Esperas, Patrol 45, nagulat sa Pilomito Lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Sa iba pa ring balita, hinimok ni Senator at Senate Chairperson on Committee on Basic Education, Win Gatchalian, ang mga principal, mga punong guro na magpatupad muna ng blended learning sa gitna ng pangamba ng mga magulang sa banta ng pertussis o whooping cough o tusperina at sinabayang pa ho ng mainit ho ng panahon. Una nang nagsuspende ng klase ang anim na lokal na pamahalaan sa Western Visayas at Iloilo City dahil sa init ng panahon. Kasunod ang kanselasyon at pagsuspende ng mga klase, maaaring magsagawa ng modular distance learning, performance task o make-up classes. Matapos ang konsultasyon sa mga stakeholders, kabilang mga guro at mga mag-aaral, na iniurong ng DepEd ang pagtatapos ng school year 2024-2024 o 2023 to 2024 sa Mayo 31 mula Hunyo 14. At una nang nagdeklara ng outbreak sa Quezon City at Iloilo City kung saan nasa ilalim na nga sila ng state of calamity. Yung state of calamity sa Cavite po yan dahil sa pertussis outbreak. Arangkada Balita! Nananatili namang suspendido ang face-to-face classes sa ilang mga paaralan sa bansa dahil pa rin sa matinding init ng panahon. Walang in-person classes ngayong araw sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa Mapandan at San Fernando, Pangasinan, Angeles City, Pampanga at Iloilo City. Pinalawig naman hanggang Abril 5 ang class suspension sa lahat ng mga pampubliko at pribadong paaralan sa General Santos City. Habang wala pa ring face-to-face classes, sa hapon sa April hanggang April 15 sa mga primary hanggang secondary level sa lahat ng public at private school sa Tantangan, Banga at Palomok sa South Cotabato. Samantala, sinuspinde rin ng Office of Civil Defense Region 12 ang pasok sa trabaho sa lahat ng 11 local government unit ng Sultan Kudarat hanggang Abril 15 dahil sa mainit na panahon. Arangkada Balita! Maya pag-uusapan natin, Kat, yung init ho ng panahon dahil yung saan yan, sa Cebu City ay nagdeklara po ng water crisis. Maya, sige, babalikan po natin yan, ha. Baka meron ho kasi mga karagdagan pang mga anunsyo yung ating po mga LGU. Maigi po, mag-anunsyo na po kayo habang maaga pa, habang hindi pa ho nakakapasok yung ating pong yung mga estudyante po na yung mga bata. Agahan nyo na po habang hindi pa ho mainit dahil talaga sobrang init. Sobra talaga ho at talagang mapapaso ka at matutusta ka. Grabe, no? Matutusta ka dyan sa sobrang init. Well, anyway, standby lamang po sa aming pong pagbabalik. Kuha po tayo ng update mula sa Cebu. Magbabalik po Arangkada Balita, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Ang oras, 5:25. Arangkada Balita! Alright, tayo po ay nagbabalik dito pa rin po sa Impila May Todong Lakas, DWIC at LU23. Sa pagkakataon ito, tayo po ay tumanggap po ng update mula po dyan sa Sugbo dahil nagdeklara po ng water crisis dyan sa Cebu City, Kat, at dahil sa sobrang init, ikaw ba nakakailang ligo ka ngayong tag-init? Mga once or ano ba yan, twice? Mga thrice. Thrice? Grabe, matindi. Pero sige, tignan natin kung tanungin na rin natin kung nakaligo itong mama. Well, anyway, nasa kabilang linya na po natin ang ama po ng lungsod po ng Sugbo, si Cebu City Mayor Michael Rama
Maayong buntag kaninyong tanan na Mayor. Welcome po muli sa DWIZ, Drew Nasino at Katrina Gonzales po. Yes, good morning, Apo. Katrina at saka Drew. Opo. Mamaya pa, mamaya malaligo na tayo. Magandang umaga. Pero Mayor, kayo ho ba ay dyan ho, siyempre may water crisis, yung supply ho ng tubig ho ninyo, may water interruption din ho kayo ngayon? Or ano ho yan? Ilang oras ho yung water interruption, Mayor? Alam mo yung interruption na yan, it has become more of normal than general. Noon pa yan. Kaya nananawagan na nga ako kasi meron kaming Metro Water District impasse. It's almost been over a year that I already wanted. I have an appointment already, 5 board member ng Water District. Saka mayroon pa rin nag-i-insister to perform as a dangling water board district. This is not a joke, but this is really a reality now in the city of Cebu. Kaya, buti na lang, pumunta na dito yung luwa, better late than never. Nag-take over ho sila, Mayor? Nag-take over Ano na po? po luwa? Nag-take over, take charge na po sila, ang luwa? Yung word take over, hindi naman talaga exactly yung word. Okay. Maraming mga, I call it itsiboritsi nangyayari. Kasi noon ko pa, I responded and confronted the issue year ago after I have received from the Union of Employees that there is disenchantment about the management of the district. And it took them so long for Lua also, but better na lang, dumating na. But still, I wish the national government, Office of the President, they should come in. Kasi yung 5 apprentice po, Opo. hindi pa na completely assumed. And that Okay. right belongs to me. Okay. Maraming mga sinasabi kong kung sino-sino na sa backdoor bringing a hopeless situation while some of these people in the district are para bang kapit patalim. Okay. Why would it be dangling on certain assumption of power, if ever? Alam naman namin, it's replete with documentation na talaga malaking problema ang water district. It has been an increase non-revenue water. 20% lang yung allowable, umabot na ng 35% yan. Saka, ang daming procurement nangyayari a year ago, continuously, na talagang in defiance of procurement process. Okay. Iyan talagang malaking problema sa Cebu City. Nonetheless, swerte na lang that we have an economic positive note in the city of Cebu. Opo. Drew at saka Katrina, we have almost 2 billion for quick response or calamity funds. Okay. Kaya ito nangyari ngayon, after a continuing, di naman maintindihan, extreme heat, Sobra. at saka mayroong projection at saka forecasting that this may even last up to July. So, really the need to confront it, Opo. precisely, nag-declare ako ng water crisis para yung calamity funds will not be accessed. Opo. Okay. Mayroong mga, hindi naman yung Cebu City po already had a year ago, a matching order last March pa regarding the template that we should proceed. Marami na pong ini-implement namin. Okay. Short term, Tsaka medium long term. term,
at saka long term. Yung nag-declare po ako ng crisis po, I right away, because we did it before, we were very successful po using the convergence formula. Yung mayroon kaming COVID, convergence pa rin. Vaccination, convergence pa rin. Yung tulong-tulungan, barangayan, bayanihan, voluntarismo. Kailangan yan. More head are better than one. But we always avoid yung more cook spoils the broth. Yeah. Kaya 11 ito, yung meeting ko sila sa opisina ko po, yung bali multisectoral po, 11 yung mga expected impact of El Nino in Cebu City with a projected, shall we say, presence until July. Number one, water security. It comprises water security, food security, health security, Sama yan. at saka meron pa nga akong joke, including pa yung City Hall Energy. security. Energy. Mayor, sa energy security. Ito pa. Yan. Meron pang public safety. Alam mo, ito yung mga output, if I may have to enumerate, number one, limited source of water or absence of water source. Opo. Pero mayroon na kami mga action plan na gagawin. Opo. Tapos food security, scarcity of food crops due to lack of water, occurrence of livestock, animal diseases, loss of livelihood for families. Meron din kaming gagawin dyan. Hindi yan problema. Gagawin niya namin as quick as possible. Loss of livelihood for farmers. Kailangan para sa pagkain yan. Yeah, supplies and materials. At saka meron din kaming gagawin mga intervention dyan. Mayor. Hindi kami alien dyan eh. Yung sa energy na ano ho ang status ho natin kasi of course kailangan din ho yan. Bukod sa tubig, kuryente, pagkain sa energy, Mayor. Alam mo, pag heat, ang daming solar energy. Yan. yung the positive side of it, you don't magagamit na yun. Water na yung mga rainfall, gamit na gamit itong mainit. Gamit na gamit pag marami kang solar energy. Gagawa pa kami ng mayroong mga individual solar business solar energy. But I was talking to MVP the other day, Manny Velez Pangilinan. He had been bringing to me when I had a visit with him that he would like to put up a solar in waste to energy on solar energy. Kailangan lang ng malaking available lot. And let me continue through price increase. Kaya dinunbin ko na yung price, yung DTI. Drying of funds and fish culture. So pag walang tubig, siyadong mainit, yung mga funds at saka fish culture, kakaroon ng fish scale. Affected yan. Kaya meron naman kaming action plan dyan. Tapos, increase in pest and disease for crops. Meron ring action plan dyan. Health security. Occurrence, itong mga skin diseases, food poisoning, dehydration. May pertussis ba kayo dyan, Mayor? Baka, wala ba kayo natatalang pertussis dyan? Hindi naman masyado, but it is still also being monitored by our health. Kasi kasama naman sila ng itong convergence natin. Ang panghuli po, public safety. Yung fire, yung mga sinasabing grass fire, rubbish fire, yung residential, commercial fire. At saka 11 po, ito yung disruption of class due to high temperature. Meron tayong mga action plan dito. Meron na. Saka focus to. Magko-convergence meeting kami much as possible every day.
much as possible. The same way we did when we were confronted with the health challenge and convergence kami every day yung we had our vaccination. And then we also had the audit every day yung convergence namin. So in other words, talagang tutok yung gagawin namin dito. Apo. Mayor, good morning po, Yes, Mayor. ma'am. Tatanong ko lang po, meron na po ba kayong timeline kung kailan po maisasagawa itong mga convergence plan po? Alam mo, Hanggang yung sinasabi ko kanina, kailan? yung short term, medium term, nag-umpisa na. 2023 pa. 2023. Ito nga yung convergence which I had met last April 1 po. Nung Lunes pa. Talagang Ongoing na po. April 1. Ito na, mayroon naman kaming pera. Ito, action plan. Kung pag tinitingnan mo yan, gagawin na namin, rehabilitation ng deep well. Ginawa na namin to Tapos, continuous lang. Opo. Provision of potable bottled water. Bibili tayo ng bottled water, marami. Okay. Walang problema, pero meron namang source dyan Yung mga private, they have their own source then yung water nila. Apo. Kaya we can also be accessing meron din pera. Mayor? Tapos, Apo. yes ma'am, sir. Apo. Sir, dagdag ko lamang po, saan ho ba ang pangunahing pinagkukunan po ng supply ng tubig ng Cebu City? Yung primary po na water source po ng Cebu City. Actually, groundwater kami. Groundwater, okay? Yes. Pangalawa, deep well, yung mga deep well. Okay? Pangatlo, kaya nga ito ang dami mga nangyayari dyan sa district about desalination. But anyway, I do not want to talk about Metro District or the MCWD. Trabaho na sana sa Luwayan, trabaho na sana yan sa Malacanang, papasukin lang kami. May importante dyan, I will show to them my management acumen. Ang ano ko, yung MCWD board ko, yung mga tao doon, hindi basta-basta. Yung chairman dyan, si Major General Mel Feliciano, yun ang chief implementer namin ng COVID at sa vaccination. System person yan. Alam na niya yung situation ng water in the city of Cebu. Opo. Pangalawa, meron diyang dalawang abogado, matinik naman, corporate dyan, exposure. Hindi yun basta-basta lang pick up just anywhere. Tapos mayroong dalawang private sectors na talagang also they have made stories of their own. Ibig sabihin, as soon as this board can come in and perform their job, then we can focus right away. Kasi yung problema, 35% yung non-revenue water. Okay. Ibig sabihin, naliglilik yung tubig kung saan-saan pumupunta, 35% po ng capacity. Nawawala, ilang MLD yan. Sasayang lang. Kaya naging sayang. Kaya kahapon, sa executive session po, nag-attend na ako. Dinala ko doon, nag-present ako in less than 10 minutes, mga about 8 minutes, para hindi sila matutulog. Kasi hapon Binigyan ko na sila ng PowerPoint at saka slides. Lahat. I made it as quick as possible, showing to them na hindi naman yung, kasi marami kasing sumisira sa akin. Sinisira yung, ewan ko, hindi ko maintindihan. Pero okay lang. Trabaho lang ako, trabaho at saka dasal. Binigay ko sa kanila. Wala naman silang tibo. Yun pala, nagtatrabaho kami. The city government, despite the water district impasse, that I will repeat, the national government should come in. Ayan. Because isa lang, ang gusto namin no objection na yung appointment ng 5 para makapasok na yung totoong, yung
in-appoint kong board. Okay. Meron ako in-appoint. Hindi pa naman naka-perform. Ang dami kasi mga taong Nakatenga pa. from the back. Hindi, doon mismo sa national level. Maraming bumubulong. Meron nangyayari dyan. Maraming bumubulong, Mayor. Ganun. Hindi lang bumubulong. Tingin ko, I do not want to cast aspersion. Okay. Kasi, when you have, what are we in powder form? You know, parang ganun yung mga, what are we in powder form? For. Kaya pumasok dito, Kayong mga tao, alam ng tao ng Cebu City na merong mismanagement yung district. Eh, bakit kapit patalim pa? Bakit hindi na lang yung LOA, hopefully directed by Malacanang, accept na yung 5 appointees ko. All 1 year na. Oh my Tagal na God. pala, no? I Oo. made my appointment last March. Yes. Now March is already had passed. So, yung 1 year ago, yung problema because of El Nino projection, gumawa na ako ng hakbang. At saka, mayroon naman documentation na mayroong alleged illegal activities na ginagawa yung district. Okay. Documented lahat yan. Alright. Tapos may nangyari dyan sa luwa Opo. na mismo yung mga document ay ninakaw. Imagine. Yes. Merong action yung luwa approved na by the majority na talagang Implementation na lang ang isususpend yung kulang. yes. Tapos nawala. Okay. Okay. Kaya nag-appoint na naman ng bagong administrator saka bagong general manager dyan sa luwa. Okay. Alright, Mayor. Unless may karagdagan ka pang katanungan na partner kay Mayor Rama, baka meron pa ho kayong mga karagdagang panawagan, Mayor, bukod ho doon Ayun. Alam mo, sa ating mga kababayan, sa mga taga-Sugbo. basta yung alam naman nila that I am a hands-on mayor. They can be assured na hindi ko biglang lang matutulog. Ngayon lang, aga ko nagising eh. Kasi interview niyo ako. Gusto ko naman malaman ng mundo na meron kaming ginagawa. Ito, tinan mo. Ayan. Ito yung Nakita nga namin, no? makapal-kapal yan, Mayor eh. Makapal-kapal yan. Short term, medium term, at saka long term. Mahaba-haba We've been pa working ngayon. hard. July. But I wish the national government can come in and may panawagan simple lang. Ipasok na yung 5 board of directors ko. Working with LUA that are now here in Cebu City. Alright. Then we will be able to come and confront this problem squarely. Very much, I can guarantee. Wala naman kong iniisip para sa bulsa, wala. Trabaho lang ako ng trabaho. Walang provisyo. Hindi ko sinamahan ng negosyo yung pwesto ko. Drew at saka Katrina. Opo. Merong Diyos. Merong Senyor Santo Niño. Alam mo naman, yun talaga, imbitado ko kayo sa sinulog, ha? Sige po, Mayor. Sige yun, sir. Kaya kailangan namin ng tubig, alam mo ba? Tubig, oo, kailangan magdasal kay Senyor Santo Niño kahit paano. Alam mo naman si Senyor Santo Niño, bibigyan niya ng milagro. Naalala ko tuloy yung ganun kami. kwento Yung dyan. sa pamanataya namin, Opo. yung faith namin, malakas. Kaya nga, kagawa ko ng I will ask for I will call Opo. the Archbishop Alright. Padma. Gagawa ng yung panawagan, yung Imperata. Oo. Oratio Imperata, Mayor. Oratio Imperata. Ano yun? Oratio Imperata. Oratio Imperata. Oo, yun Para yun. lahat ng simbahan sa Cebu City, sa Cebu Island, Yes. magdasal
na uulan. Para umulan. Alright. Uulan. Pero Sana buong Pilipinas na, Mayor. Tuyot na rin Opo. kami dito. Buong bansa. Buong bansa na, Mayor. Buong bansa. Well, anyway. Pagdasal ko, Opo. Sige paggawa po. tayo ng Horacio Impirata. Alright. Tatawagan ko si Archbishop Palma. O si Palma. Saka panawagan mo rin dyan yung mga archbishop dyan. Ay, opo. Nako, naririnig po nila Kasi ito, Mayor. nakalimutan minsan natin yan eh. Opo, Horacio Diba, naalala Impirata niyo nga yung pala. tinulog? Opo. Maraming Sige po. nagsasabing, grabe ng ulan. Pero pagdating ng Friday, Pag-init. Saturday, Sunday, Wala. Monday, Ganun wala din. namang ulan. Opo. Alright, nako, Mayor. Ganun yung milagro Opo. ni Senyor Santo Niño. Sige po. Opo, Mayor, wala na, well, anyway, next time, pag-usapan pa ho natin yan, marami pa ho tayong tatalakayin. Marami pong salamat, Mayor, at sana, yun na nga, Walang anuman. matupad na po. Thank you po, Thank at you po, saka, magandang umaga po. Katrina, Ingat po salamat kayo po. dyan. Thank you po. Ingat po. Walang anuman. Salamat po. Yan po, si Cebu City Mayor Michael Rama ang inyo po napanood, inyo po napakinggan. Pagbabalik po tayo muli, makalipas lamang ilan po mga paalalang oras. 8 minuto na lang bago sumapit ang ganap na alas 6. Arangkada Balita! Mga balitang scoop exclusive! Mga balitang nangyayari pa at gusto mo malaman kung ano na ang latest scoop. Mga balitang hindi mo dapat bitawan at kailangan ng tutok. Mababalitaan lahat, hagip lahas sa DWIZ News Scoop! Naka-live sa Aliw 23 Free TV. Naka-live din sa DWIZ News. Naka-live din online. DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Samahan ang buong puwersa ng DWIZ News and Research Team sa paggalugad sa buong bansa at buong mundo ng balita at impormasyon. DWIZ News Scoop! Maki-scoop 4 p.m. Monday to Friday kasama si Dennis Antenor Jr. DWIZ News Scoop! Bahagi pa rin ng inaabangan tuwing hapon sa DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Mahilig ka bang magpalagutok ng daliri? Halaka, baka magka-arthritis ka niyan? Myth o totoo nga ba ito? Tara, let's prove it! Ayon kay Dr. John Fackler, orthopedic surgeon sa Houston Methodist, na ang pagtunog o pagpop ng iyong daliri ay dahilan ng tinatawag na vapor pockets. Ang vapor pockets ay lumilikha ng vacuum na mabilis na humihiwalay sa mga joints at tumatagal ito ng 20 minutes. Ipinaliwanag naman sa healthline.com na walang sapat na ebidensya o pag-aaral na nagpapatunay na ang vapor pockets ay nagdudulot ng arthritis. Ngunit ingat lamang sapagkat maaring ang madalas na pagpapatunog ng daliri ay magdulot ng pamamaga at paghina ng iyong kamao. Tulo natin ang isa pang pagulat mula sa probinsya. Gatid yan ni Manong Ronald Idol Kabsat Domingo. Tatlong insidente ng pagkalunod ang naitala ng Cagayan na PPO sa nakalipas na Biyernes Santo. Unang naitala ay ang isang lalaking nasawi dahil sa pagkalunod sa barangay Jora Sinungan, Santa Ana, Cagayan. Nabanggit sa report na nagkipag-inuman ang biktima kasama ang kanyang mga trabaho sa isang beach sa nasabing munisipalidad bago pa man ang insidente. Pangalawa ay ang pagkalunod naman ng isang ginang sa barangay Amunitan, Gonzaga, Cagayan. Nagdesisyon ang mag-anak na magdagat, nagyayaan ng anak nitong lalaki at ang biktima na lumangoy, ngunit nagpaiwan ang ginang. Kalaunan, napansin nilang may mga tao sa baybaying bitbit na ang biktimang walang malay at nilalapatan ng CPR. Agad namang isinugod ng responding rescuer ang biktima sa hospital pero dead on arrival nito. Pangatlong nasawi dahil sa pagkalunod ay ang naitala naman sa bayan ng Santa Teresita, Cagayan.
kayayaanan ang biktimang siyam na taong gulang ang lima itong kasamahan na lumangoy sa ilog ng Sitio Kinali, Barangay Simpatuyo ng nasabing bayan. Kinaladkad ang biktima ng malakas na agos kung saan sinubukan siyang iligtas ng kanyang mga kasama, ngunit dahil sa hindi pamilyar sa tubig at lupain, nabigo ang mga ito na mailigtas ang biktima. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nagulat pasimpilang may tutong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, ipinaubaya na ni Health Secretary Teodoro Herbosa sa Department of Education at sa mga paaralan ang pagdesisyon sa pagpapatupad ng blended learning. Gayunman, hindi inirekomenda ni Secretary Herbosa ang blended learning dahil aniya ang pagkakansela ng physical classes ay nakadepende sa environment ng eskwelahan. Giit pa ng kalihim, may mga remedyo para masolusyonan ang matinding init ng panahon na hindi sinasakripisyo ang pag-aaral ng mga estudyante. Samantala, payo ng DOH, ugaliing uminom ng tubig at iwasan magbabad sa sikat ng araw. Arangkada Balita! Alright, dyan po tayo pansamantala po nagpapaalam ngayon pong araw na ito ng Miyerkules, ngayon pong Baclaran Day, April 3, 2024. Sa ngalan po ng buong tropa ng DWIC at Aliw 23, kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita, Drew Nasino. At sa ngalan po ni Judith Estrada Larino, ako po si Katrina Gonzales. At kami pa rin po, syempre mamaya-maya po ay susunod na po ang palatuntunang Usapang Tol kasama sina Senator Francis Tolentino at Cecil Villarosa. Susundan naman po ang Pasada Balita with Sir John Ebañez. Yan, sige. At kami pa rin po, sa ngalan po ng buong tropa, naiinitan na rin ho kami. Kami po ang nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Bye-bye! Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinaka-bago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila, DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita.